Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Okay, sabi niya, handa raw siyang magpatawag ng special session para dinggin ang impeachment trial kay BP Sara. Ito ituturo ko sa inyo. Paano natin malalaman ang tunay na saloobin ni BBM o kung ano ang talagang plano niya sa bansa, anong plano niya sa isang usapin. Alam niyo kung paano? Yung kabaligtaran. Pansinin nyo ha. Sabihin ko sa inyo. Una, sinabi niya ayaw niya impeachment. Pero natuloy ang impeachment. Sabi niya, walang barel na pumasok sa KOJC. Ang daming barel pumasok. Ang sinasabi nitong mama na ito, laging kabaligtaran. Tingnan nyo, takot. Takot sa hair follicle test. Walang sasabihin tong diretso. Hindi niya kaya kasing pareha silang magpinsan. Takot, duwag sa confrontation. Kaya ang gusto nito, laging kunwari magpapanggap na ayaw. Anong sabi niya? Bago nilaglag ng kamera at bago niya pinakain sa pating at buwaya si BP Sara. Sabi niya, nagpipresenta ako that I am your designated best friend forever. Ay, may pagkalukong tao ito. Meron mang BFF na ganyan? Forever nga eh. Alam mo itong mama na ito, ang salita talaga nito, tigsisingko. Saan ka nakakita ng forever? Hindi umabot ng isang buwan, pinakain mo sa buhaya, yung sinasabi mong BFF. Tingnan nyo, yung style, pinatanggal ni Sandro si Saldico. Remember that? Ang ipinalit? Si Kimbo. Anong usap-usaping kumakalat? Even my friends, even yung mga kaibigan kong vloggers sabi, may kiskisan ang Marcos at Romualdez. Sabi ko, hindi ako naniniwala dyan. Even my friends, sabi ko, arte yan. Maniwala kayo dyan, arte yan. Naguhugas kamay. Iyaan po si Marcos. Pag may gusto, kabaliktaran ang sinasabi. Tapos maghuhugas kamay. Pero ang katunayan na gusto niyan, yung kabaligtaran. Naiintindihan nyo? Pansinin nyo ang trending ni Marcos. Itaga nyo sa bato, balikan ninyo ako. Pag may sinabi yan, ang mangyayari yung kabaligtaran. Naghugas kamay lang. Kasi hindi niya kayang diretsuhin. Diba? Ayaw ng impeachment, nagka-impeachment yung anak niya unang pumirma. Eto, hindi raw siya magpapatawag ng session. Sasabihin ko sa inyo bakit hindi siya magpapatawag ng session. Kunwari,
Ayaw niya kunwari magpapatawag siya ng session. Pero hindi yan magpapatawag ng special session. Bakit? Sa aking palagay, ayaw niya talagang matuloy ito. Itong impeachment na to. Una, wala silang numero ngayon dyan sa Senado. Wala sila. Kaya hindi yan magpapatawag ng special session. Ngayon, kung sakali man, tinopak ito, ay nabuang na kasi alam nyo kung bakit. Pansinin nyo, sino ba ang tumutulak ngayon sa impeachment ng matindi? Di ba mga NPA, mga makakaliwa? At mga dilawang tae? Yung mga inodorong dilawan, sila yun. At may kuntsabahan ng pula at dilaw. Ano? Paano magagamit ni Marcos ang dilaw? Ginagamit niya ang dilaw, ang pain niya, ang mga Duterte. Ang pain niya, si BP Sara. Kasi ang dilaw, galit na galit sa Duterte. At alam nila ang Duterte sobrang lakas. Alam nila yun. At alam nila, hindi nila kaya, pula versus Duterte, hindi nila kaya. Dilaw versus Duterte, hindi nila kaya. Kaya si Marcos, ginagawang pain si Sara para siya'y kampihan ng dilaw. Papansin mo ngayon, pinakawalan si Laila, kung ano-ano. Basta makasipsip lang sa dilaw para nasa likod niya dilaw. Remember this, lalamunin ng dilaw si Marcos. Bakit? Sino ba to si Marcos? Bago kanlungin ni BP Sara. Hindi nga to nanalo kay Leni, tandaan nyo? Matagal nang sinuka ng lipunan ng Marcos. Kaya lang to nanalo kasi kinanlong ni Sara. Sumali sa unit team si BP Sara, pero kung hindi sumali sa unit team si BP Sara, si Sara pa rin ang president. Naiintindihan nyo? Kaya alam ni Marcos yan. Hindi niya itutuloy yung impeachment kasi kung sakali, at ako hindi naniniwala mangyayari, but for discussion purposes, kung sakali ma-impeach si BP Sara, alam niya, lalamunin siya ng dilaw. Kasi kung talaga ma-eliminate ang Duterte, which I don't believe, pero yan ang sa tingin niyan, pag na-eliminate ang Duterte, wala na siyang pains for dilaw. At alam niya, hindi niya kaya ang dilaw. So patatagalin nila yan. Hanggat kaya nilang i-hold until 2028 na pain ang Duterte. But the problem is, mali ito si Marcos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi niya, sobrang mahal ng Pilipino ang Duterte. Ang laki po ng nagawa ni PRRD sa Davao and at the same time sa Pilipinas. Game changer po si PRRD. Kaya kahit na, sabi ko nga kanina sa SMN, kahit na matanggal si BP Sara, which I don't believe, pero kung sakali lang, patatakbuhin ng taong bayan si Basti, si Pulong. Di ba? Bakit? Ang problema, wala lang sa Duterte. Ang problema, palpak kayo, Marcos. So naiintindihan nyo? Kabaliktaran to si Marcos. And alam niya yung naglalaro ito. Mamaya, marami pa akong i-explain patungkol dito kay Marcos. Habang nakabreak ang Kongreso kung hihilingin ito sa kanya ng Senado. June 2 pa kasi pagkatapos ng eleksyon, magbabalik sesyon ang Kongreso. Pero ayon mismo kay Senate President Cheese Escudero, posibleng Hulyo na nila simulan ang impeachment trial. Hulyo na. So yan na yan. Unless, yan ang desisyon ng Senado, unless magpatawag na special session si Marcos, which I doubt. Most likely when the new Congress already enters into its function. That means after SONA. SONA, I think, is on July 21. So after SONA pa. So after July 21, tapos na yung election. Kasi isa pang dahilan niyan dahil posibleng maipanalo na nila yung mas maraming senador, kaya nilang makakuha na ng numero. Sa ngayon, wala pa silang numero eh. So hindi pa nila kaya yan, no? But I still believe na hindi ito itutuloy ni Marcos, hindi siya papatawag na special session. Kabaliktaran na naman ng sinasabi nito. Unless something happens
na critical. Kasi itong impeachment na ito, wala silang planong ituloy yan. Nagkadisgrasyahan lang. Bakit? Nalagay sa alanganin si Tamba. Dahil kriminal po yung ginawa ni Tamba na nag-fill up ng blank items yung kanyang kamera. At wala pong galawan sa kamera nang walang basbas ni Tamba. Kaya malaking sabit si Tamba rito. Kaya pinilit nila ihabol. Pansinin nyo, ang tagal nakabinbin yung impeachment na yan. Even yung mga kaalyado nila sinasabing walang oras. Bigla-bigla nagpalit. So, wala talaga sa plano nila yung impeachment ngayon, as of now, as of this year, or as of this 19th Congress. Nagkabulagaan lang, pantakip nila doon sa blank items. Tandaan nyo, kabaliktaran, mamaya papatunayan ko sa inyo, binaligtad ulit yan. Ang sinisisi pa, yung timing netong demanda kay Tamba. Hindi. Baligtad. Yung impeachment nyo, ang pilit nyong pinangtatakip sa tunay na issue ng bayan. Doon po tayo ngayon nagkakaproblema. Napapansin nyo na yung galawan nila? Kaya ito special session, unless hindi yan ibibigay ni Marcos. Kabaligtaran po yan. Maniwala kayo, baligtad magsalita yan si Marcos. Unless merong may malaki na namang mangyayari. Na kakailanganin na nila yung special session, mamadaliin nila, bubuo sila ng pera dyan. Ma-impeach lang si VP Sara. Yan ang aking pananaw dyan. Ha? Alam mo, very crucial itong pangyayari ngayon, no? And again, I really believe, kasi may bumubulong sa akin. Papaalala ko lang. I really believe that there is something big will happen at the end of February or early March. Abangan nyo lang. Kasi meron akong nadidilig na bulong. May bulong-bulong eh. Ha? So abangan lang natin. Baka pagka natuloy yung nararamdaman kong mangyayari, baka dyan pwedeng pumasok yung special session na sinasabi ni Marco. Dyan niya lang itutuloy. No? But, well, abangan natin. Ha? Kaya ako sinasabi to para at least pag nangyari, maalala nyo ko, sabihin nyo, uy, Kotsoli. Sinabi niya yan. Okay? Again, paalala ko lang po. Ito'y hindi para sa nagmamalaki. Ito'y nagpapaalala lang po kami na hindi po kami sumusuporta sa budol. Ang Banateros po, including me, ako talaga, never akong sumuporta kay Marcos because ayaw ko sa talaga na may bahid droga. Okay? Ngayon, takot siya magpaano di ba? Ano sabi ni PRRD? May nagdodroga sa yate. Sino gusto nyo paniwalaan ko? Si Marcos, si PRRD? I choose to believe PRRD. And until now, ayaw magpa-drug test nito. Will commence after that date. Una nang sinabi ni VP Sara na naghahanda na rin ang legal team niya pero wala raw siyang balak dumalo sa impeachment trial kung di naman kailangan. She's free to say what she wants. But if she needs to attend, we will make her attend. If she doesn't need to attend, we won't force her because that's her right. Habang wala pang pinal na petsa kung kailan sisimulan ng paglilitis, puspusan na ang paghahanda ng mga mambabatas na tatayong prosecutor laban kay VP Sara. Ito malaki kaso ngayon ni Tamba. And ako naniniwala ako, umaten man or hindi umaten si VP Sara, maglalabas yun ng video or ebidensya laban dito kay Tamba. It's not easy to put a good man down. Iba po ang Duterte. Ang intelligence ng Duterte matindi. Tingin ba nila stupido si PRRD? Ang daming hawak na ebidensya niyan. Kaya nga at the get-go, alam niya may adik. Bakit? Alam niya na dati pa may listahan siya. Kaya alam ko, maglalabasan ng videos nitong mga ito. And possibly,
Alam yan ni Marcos. Dahil dito, hindi na pwedeng pigilan yung ebidensyang ilalabas ni BP Sara. Kasi sa Quadcom, pwede nilang pigilan eh. Teritoryo nila yan. Matapang yung mga buhaya na yan dahil nandun sila sa Manila Zoo. Doon sa teritoryo nila. Pwede nilang harangin ang ebidensya. Pero pagdating sa impeachment, medyo may kontrahan ng Senado at hindi nila pwedeng diktahan ng Tatandaan nyo, mas malaki ang mandato. Kahit na pinipilit ng lower house na ayaw pa nilang magpatawag na lower house because for them, pantay sila. Maybe for sa batas, pantay sila. Maybe. But remember this, mas malaki ang mandato ng Senado. Ibig sabihin, alam naman natin, ang power comes from the people. Pag malaki ang mandato, it means maraming supporters. So hindi nila pwedeng diktahan ng Senado. Pag naglabas ng ebidensya, si BP Sara, lulubog to si Tamba. Maniwala kayo. May problema to sa Okada eh. Hindi ako may sabi niyan, balita sa Japan. Ilang beses na po natin blinagyan dito. At sinabi yan ni BP Sara. At the proper time ilalabas niya. Nagpulong na sila at pinag-usapan ang 7 articles of impeachment at kung ano-ano ang posibleng ebidensyang ipipresenta nila. Division of work lang muna. Tapos yung mga possibilities po, mga legal arguments po, like for example. Ito si Chua na ito. Ngayon na sinasabi ni Alam nyo ba yung sinasabi na itong si Congressman Alvarez? Alam ba, nung 200 plus, ay si Marcoleta ata nagsabi nito, alam ba ng 200 plus na pumirma dyan sa impeachment ni BP Sara, alam nila ang nakalagay sa complaint? Meron silang ebidensya na kayang ilabas? Naniniwala sila sa sarili nila kumpirmado? At nabasa ng mga pumirma? O dahil sa 150 million reasons nyo, kaya lang pumirma? Ako, wag tayo maglokohan. Ito hindi ko nababanggitin sa inyo. Kanina lang eh. May nakausap akong politiko. Asar na asar. Bakit? Yung kamag-anak niya pumirma. Pareha silang politiko. Kamag-anak niya pumirma. Ano rason? Hindi naman daw alam nung mama na kaya siya pumirma eh. Siyempre, alam nyo na kung bakit siya pumirma. Hello? Naglolokohan ba tayo dito? Paano pag nag-resign? So ano ang stand natin? So, siyempre pinag-uusapan. Plano ring ipasabina ng prosecution team ang mga bank record ng Vice Presidente. Para lamang po ito sa mas tumibay pa yung mga ebidensya po natin. Ito yung dun sa SALN, sa issue po ng SALN. Tingnan mo ito mga ito. Buang din talaga to si Chua. Bakit mo ipapasabina yung kanilang bank statement? Akala ko ba meron na kayong ebidensya? Kaya kayo nag-ano ng impeachment na mayroong problema at mandarambong ito si BP Sara. Ngayon, maghahanap ka ng ebidensya. So nagsampa kayo ng kaso, wala pala kayong ebidensya. Palalakasin. So anong ibig mong sabihin, mahina yung ebidensya mo? Ngayon lang ako nakakakita ng abogado, ito mahina talaga utak nito. Hindi ko maintindihan. Ako hindi naman ako matalino. Kaya lang yung iba kasi kaya nagmumukhang bobo. Dahil hindi nagrarason sa linya ng katotohanan. Nagrarason sa linya ng 150 million reasons. Kaya nagmumukhang bobo. Wala pala kayong ebidensya. Mahina pala ebidensya nyo, sinampan nyo.
pumirma kayo. O di san katuta kayong mga bobo dyan, ay nagbobobobobohan. Hindi bobo. Matatalino yung mga yan eh. Paano mananalo yan kung di matalino? Siguro baka sweeting. Hindi natin alam. Di ba? Ngayon wala pala, mahina pala ebidensya nyo eh. Di ba? Kayo ba? Hinamon nga kayo, labasan ng SALN, labasan ng bangko. Ano sabi ni PRRD? Sige, bubuksan ko to. Bubuksan ko tong bangko ko, bukasan tayo ng bangko. Naduwag kayo pare-parehas. Kasi kayo, ang problema sa mga mama na ito, mahilig lang magtuturo. Mga ipokrito. Kala mo kalilinis. Kayo, kaya nyo magbukas ng ano? Sasabihin hindi naman kami na-impeach eh. O di ba nung iniimbestigahan kayo nyo si PRRD, hinamon kayo? Anong sabi nyo noon? Sumumpa si BP Sara. Ayaw sumumpa eh. Magpapadrug test kami. Nagpadrug test ba kayo? Sumumpa na si BP Sara. Until na wala pa nagpapadrug test sa inyo. Sa akin walang problema eh. Gusto nyo magpa-drug test tayo lahat. Ako inahamon ko pa lahat ng vloggers, pa-drug test tayo lahat. Lahat tayo, pati kayo mga quadcom. Pati kayo mga threesome. Ay, tricom. Threesome tuloy. Oh, drug test tayo lahat. Maduduwag ka. Hindi kayo... Kasi ang takot lang sa hair follicle test at drug test, yung mga addict. Gusto nyo, araw-araw tayo magpa-drug test, basta kayo magbayad eh. Walang problema sa akin yan. Diba? Bakit matatakot sa drug test? Hindi ko maintindihan si Marcos, ba't natatakot sa drug test? Ako, kaya ko sabihin sa inyo, since birth, hindi ako nag-take ng illegal drugs. Newsep, yan, meron. Tempra, legal po yan, nabibili sa Mercury Drug. But illegal drugs, cocaine, shabu, kahit rugby, kahit yung ginagamit nilang cup syrup, no way. Kaya ko sabihin. Kayo, kaya nyo magpa-drug test? Kaya nyo sabihin? Marcos, kaya mo? O kayo, sa mga nanonood, lagay nyo. Bakit hindi kaya ni Marcos magpa-hair follicle test? Tapos itong mga gunggong na ito, ayaw pa imbestigahan si Marcos. Mga double standard. Mga ipokrito, magkano ang confidential funds ni Marcos? Ang liit-liit ng kay BP Sara, pinag-initan nyo. Kung hindi ba naman kayo nuknukan ng mga ipokrito? Bukod dyan, naniniwala rin ang prosekusyon na malakas ang ebidensya ng pagtatangka ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza at Speaker Martin Romualdez. Sapat daw ito para ma-convict siya, lalo't recorded ang video. Ayoko na i-discuss yan kasi ilang beses ko na-discuss. Nagtatanga-tangahan lang yung mga yan. Alam naman nila na hindi nagbanta si BP Sara. Yung sinasabi nila na hindi lang buong Pilipinas nakapanood noon. Buong mundo pa nakapanood ng pagtatangka ni BP Sara. Tanga. Hindi po mura yun ha. Tanga means stupid. Ulitin ko. Nakapanood, yes, nakapanood. Pero hindi yung pagtatangka. Tsuwa! Lawyer ka. Ba't ganyan kayo mag-isip? Kung saan ito sinabi ng bise. Hindi po maidi-deny na milyon-milyon... Isa ka pa, naka-t-shirt ka pa ng tingog. Promote nyo pa. Wala kang alam, kaya lahat ng sinasabi mo sablay. Ano bang alam nyo? Ano bang nagawa nyo sa Pilipinas, tingog? Bukod sa ayuda, na pera ng taong bayan yung pinamimigay ninyo. Ano sinabi ni BP Sara? Yung amo nyo, si Romualdez, duwag sa competition. Takot. Hindi nga, anong nagawa ni Romualdez? Alisin mo ayuda. Pilipino ang narinig, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nagbabalita mula sa frontline. Tingnan mo, loko-loko. Ano rason niya? Sa hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Yan.
Ganyan. Ganyan kalalim ang isip ng congressman natin. Nakita nyo? Nakita nyo ang lalim ng karakter, ng brains ng mga congressman natin? Yan. Yan si Isidre. Ay, nako. Next tayo. Next topic. Ito, pag-usapan naman natin na for delikadesa, dapat daw mag-inhibit si Senator Bato at si Senator Bongo sa pag-iimbestiga sa pagdinig sa kaso ng impeachment ni BP Sara sa Senado. Pakinggan natin. Pinag-aaralan ng House prosecutors kung dapat mag-inhibit ang mga kalyadong senador ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, pag-uusapan pa nila ang posibilidad ng inhibition. Lalo na at may mga senador na maaring kusa na mag-recuse dahil sa delikadesa. Kabilang sa mga kilalang kaalyado. Balikan muna natin dito si Chua. Lagyan natin yung kanyang picture. Ito si Chua. Chua! Chua, ikaw na naman. Tingnan mo tong ipokrito na ito. Pinag-i-inhibit mo si Senator Bongo at si Senator Bato dahil mga kaalyado ni Duterte. Dahil for delikadesa, etc. Ganyan-ganyan. Si Tamba may kaso ngayon. Pag-inhibit mo rin o pagpahingahin mo muna. Sabi mo, diyan ka muna sa kanto. Magpalaki kang buhaya ka. Diyan ka lang muna. May kaso eh. Anong ginawa nyo? Kinasuhan nyo si Tebes kung hindi kayo mga ipokrito. May kaso, kinasuhan si Tebes. Pinaalis nyo dyan ayaw nyo magpa-Zoom. Kaso pa lang. Hello? Ay, lintik na yan sino itong parang pinabili ng suka? Si Castro? Kasama nyo pa nag-iimbestiga? Nagpakulong pa ng abogado? Yung si Castro convicted? Tapos magsasalita kayo ng delikadesa, mag-inhibit, ganyan-ganyan? Basa talaga utak nito si Chua. Kaya naman kunela to sa Manila eh. Pero ito sasabihin ko sa inyo ha. May nagsasabi na ito raw si Chua ay saglit na mamamaalam na sa politika. Pansamantala. Bakit? Mababa po ito eh. Hindi po to sa survey, hindi po lumalabas tong mama na ito. Hindi yan. Hindi po. Kaya ngayon tumutodo. Bakit kailangan nyo yung 150 million reasons? Talo na eh. Ano bang gagawin mo? Tenga ka sa bahay. Kailangan mo ng 150 million reasons. Anong sinabi ni Alvarez kanina na interview namin? Hindi po pwede na ito mga ito ay walang natatanggap. Yung mga pumirma, hindi pwedeng walang pabor yan. So ito, kaya nga, yung nagsabi sa akin, kaya pala tahol ng tahol to. Kailangan mag-ipon ng reasons. Idagdag mo na ang 150 million reasons dun sa pirma at kailangan pa mag-ipon. Tahol ng tahol. Bakit? Hindi niya na kayang ipanalo yung kanya sa distrito niya. Kulelat na yan sa Maynila eh. Kaya naman, ang gusto niyang ipanalo ay yung puso ni Tamba. Kasi pag naipanalo niya ang puso ni Tamba, Santa Claus yun, si Tamba. Naniniwala ba kay sa akin, Santa Claus yun? Sige, pakilagay nyo dyan sa comment section. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is going to jail. Ganon. I believe Tamba is Santa Claus. Diba? Mamamaalam na yung style na ganito. Kaya sinabi sa akin, oo nga no. Sinabi yan ng politiko.
Ay, isang kilalang politiko sa Maynila. Oo. Hindi ko nababanggitin. Hindi ko lilat eh. Sabi ko, oo, kaya naman pala. Oo, kaya dumidiskarte. So, nauunawaan niya na itong mama na ito. Okay, sige. Tahol pa, Chua. Senator Joel Chua, pag-uusapan pa nila ang posibilidad ng inhibition. Lalo na at may mga senador na maaring kusa na mag-recuse dahil sa delikadesa. Ang kapal ng mukha ng mga animal. Sila pa may gaana magsalita ng delikadesa. In the first place, pasensya na ha, in the first place, magpinsan kayo. Saan ka nakakita sa Philippine history na ang presidente tapos yung pinsan speaker? Buang talaga ito si Chua. Hindi nag-iisip. Nakoy, tatay ko, abogado. Pero hindi ganito matalino yun eh. Ito parang... Ay, yung anak ko mag-aaral ng abogasya. Kung ganito lang ang abogado, wag ka na mag-aral. Nakakahiya sa mga abogado itong si Chua. Kabilang sa mga kilalang kaalyado ni Duterte sa Senado, sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Christopher... Hindi, tsaka kung susundan natin yung kanyang argumento, wala talaga sa argumento to si Chua eh. Okay, kaalyado. Paano naman yung mga kaalyado ni Tamba? Diyan sa Senado. Diba? Yung alam mong sadyang galit lang sa Duterte. Bakit? Kaya nga nakikukuntsaba kay Tamba eh. Anong sabi ni Alvarez sa amin kanina? Tinanong ko siya straight. May galaw ba? May kamay ba ang presidente rito? Yes. Walang galaw ang speaker na hindi alam ng presidente. So lahat yan magkakakuntsaba. Lahat ng katarantaduhan, kalukuhan at kagaguhan, hindi po mura yan. Ibig sabihin, lahat ng kapalpakan sa lower house na galaw ni Tamba, may kamay ang presidente. Pupuntahan natin niya mamaya. So paano yung mga kaalyado nila? Pag-i-inhibit mo rin. Huwag na tayo maglokohan. Karamihan naman dyan, kung hindi kaalyado ni Marcos, kaalyado ng Duterte. Iinan lang ang independent dyan. Naglulukohan ba tayo? O talagang sadyang tanga lang to si Chua? Ewan ko ha, hindi ako naniniwalang tanga si Chua eh. Kasi hindi ko matanggap na may abogadong tanga. Mas naniniwala ako nagtatanga-tangahan. Bakit? Sa 150 million reasons. Lahat siya may kaalyado, iilan lang dyan. Mabibilang mo yung hindi. Si Tulfo siguro, independent. Iilan lang naman ang independent dyan. Pambihira naman talaga, oh. Ay, naku, Chua. Bongo, Robin Padilla at Amy Marcos. Sinabi rin ni Chua na itinanggi na ni Duterte ang pagbibitiw na dapat pa rin nilang isaalang-alang ang posibilidad ng kanyang resignation. Si Chua, alam mo, isipin nyo si Chua, yung kung ikaw ay babae, yung manliligaw mo na ambisyosong ayaw mo. O kung ikaw naman lalaki, yung merong type sa'yo na ayaw mo naman. Ganyan eh. Parang, hindi ka makaramdam, Chua. Lahat ng sinasabi mo sablay, mali. Lahat mali. Pati may nagre-resign si BP Sara. Kaya hindi ito manalo-nalo. Alam mo yung sinabi pa nung isang politikong nakausap ko kanina. Sabi niya, kung ano mang kapalit nun, siyempre hindi niya didiratsyahin dahil kamag-anak niya ay pumirma. Ano mang kapalit nun? Paano mo ikukwento sa anak mo? Kasi nasa history na yan eh. Pumirma ka sa impeachment na alam mong sabit. Alam niya sabit eh. Papasok na yan sa history. It could
end your political career. Very crucial yan. Tandaan yung lakas ng Duterte. Pero still pumirma. Bakit? Kung posibleng mag-end ang political career mo and yet pumirma ka. Anong ibig sabihin nun? It should be worth it. Worth it yung kapalit. Na kahit hindi ka na mamuliti ka ulit, hayahay ka na sa buhay. Petiks-petiks ka na. Gets? Yan ang administrasyon ngayon. Tinanong ko again din si Alvarez. Hindi siya yung nakausap ko kanina. Iba. Si Alvarez kasi na-interview ko. Tinanong ko si Kong Alvarez. Totoo ba? Yung sinabi ni BP Sara. Kasi congressman to, pag nagsalita ito, alam niya ang nangyayari sa loob. Totoo ba yung sinasabi ni BP Sara na ang may hawak ng pera ng Pilipinas ay 2 tao lang, si Saldico at si Tamba? Anong sabi niya? Hindi yan di umano. That is 200%. Kaya sasabihin ko sa inyong lahat, mga kapatid, ito'y hindi pagmamalaki. Pero mapansin nyo, lahat po nung sinabi ko before it happened, nabanggit ko na po sa ating vlogs. Una, sabi ko, plastic tong mga ito. Totoo. Ang sabi ko, magkakakuntsaba yan. Ang sabi ng iba, nag-aaway na daw ang Romualdez at Marcos. Anong sabi ni Hindi, magkakuntsaba yan. Walang galaw si Tamba nang walang basbas ni Marcos. Imposible kasi. 2 lang yan. It's either inutil si Marcos at hindi niya kaya si Tamba or kasabwat si Marcos. I choose to believe na kasabwat siya. Kasi kung sakaling inutil si Marcos, hindi naman pwedeng hindi magre-react yung asawa niya. Remember that. May say ang asawa. Alam natin yan. Pag ang asawa bumulong 24 hours a day. Wag nga tayo dyan. Diba? Kahit ayaw nung asawa, pag ikaw ay tinalakan 24 hours a day, and Lisa is a lawyer, kahit ganun yun, hindi siya papayag na maging inutil yung asawa niya. Mas papaniwalaan ko na kasabwat si Marcos sa lahat ng galaw. And I agree with Alvarez kanina. Kaya sabi ko nga, grabe yung mga sagot ni Alvarez. Kasi yung tanong ko sa kanya, prinidik ko na sa vlog ko. Sinabi ko na sa vlog ko. At kala mo nag-uusap kami ni Alvarez. Never kong nakatext yun. Never kong nakausap. One time lang nung nasa Davao ako, pumunta ako City Hall, nakasalubong ko siya. Kasalubong lang. Nag-hi lang ako. Pinakilala ako. Ganun lang. Tapos na, umalis na ako. So hindi kami nagkakausap niyan. And yet, sa pool. And I trust Alvarez. Why? Sa loob eh. Nasa loob siya ng mga congressman. At malaki ang niya. Malaki ang sinugal niya rito. Bakit? Ibang kalaban si Tamba. Wala kang aginaldo sa Santa Claus. Malaki yun. More than 150 million reasons ang mawawala kay Alvarez. That is big. Di ba? Ako may tiwala. Next topic po tayo. Ito mga kababayan, good news to. Basahin po natin ha. Saglit. Ano sabi ni PRRD? Ito ay nakuha ko sa Facebook ng ArcLight. Okay? Sabi ni PRRD. FPRRD to PDP Laban Party members.
We will win. Believe me. Yes, PRRD, we believe you. Alam mo, malaking bagay ito. Mapapansin nyo, yung survey niloloko na tayo. Tapos, pinatitikim tayo, kunwari, nilagay si Senator Bongo ron para hindi halata. Tapos, si Bato ay medyo nasa 12, 13, 14 naglalaro. So, para hindi halata, pero ilalaglag to si Bato. Ilalaglag yan. Ngayon lang, kunwari, pinapalabas nila sa survey. Pero tatandaan natin, sawa na ang Pilipino sa budol. Naniniwala ako kung talagang kiskisan at gipitan ang mangyayari, they would rather have a leader like PRRD than Marcos. Kahit sabihin natin hindi na presidente si PRRD, malaki pa rin ang influence niya. And he will still lead the Philippines on the sideline if ever manalo si BP Sara sa 2028. Ako, naniniwala ako sa sinabi ni PRRD na to. Totoong malakas. Tandaan nyo, Mindanao will go straight for PDP. Visayas, marami rin gusto sa PDP. Posible ang magkakaroon lang ng pagtatalo dyan ay sa Luzon. That's why inaawat ang mga vloggers na katulad namin. Kasi alam nila ang nagpanalo kay PRRD, vloggers. At alam din nila ang magpapanalo sa PDP ngayon, vloggers. Kaya pinahihinto. Kaya, sana hindi totoo yung mga bulong-bulungan diyan na aawatin daw kami ng COMELEC. Hindi po kami titigil magsasalita. Kahit i-block nyo po yung aming Facebook or YouTube. Karapatan namin to. Okay? Sana hindi totoo yung sinasabi nila about COMELEC. Napaka-pakialamero ninyo. Sige, i-block nyo kami dahil nagsasalita kami. Okay lang yan. But we will challenge you. Dapat patas. Huwag kayong ipokrito. Pag kinat ninyo ang DDS vloggers, you make sure kakatindin nyo ang mga BBM vloggers. Ang problema lang sa ganun kasi, ang mainstream media hawak na nila, except SMNI. That's why I'm very, very proud of SMNI. Hindi duwag, hindi mukhang pera. I'll guarantee you dyan. I will guarantee you, hindi mukhang pera SMNI. Hindi duwag. Yung iba, maybe hindi duwag, pero mukhang pera. Kaya alam ko, mananalo talaga ang karamihan ng PDP senatoriables. Kaya vote for straight PDP. Alam ko, alam ni PRRD paano niya ipapanalo yan. Tingnan ninyo. Remember this, PRRD wala sa survey. Isa siya sa kulelat. And because of vloggers, because of social media, biglang gumanon si PRRD, nanalo as president. Hindi ko sinasabing utang na loob sa mga vloggers katulad ko. Ang punto dito, alam na ni PRRD yung formula paano ipapanalo. Until now, you see, pagpatungkol sa iba ang hearing, walang nanonood. Tama o tamang-tama? Pag ang hearing about Duterte, nung nandoon si Duterte, it gained millions of views in 1 minute. Hundreds of millions in 30 minutes ang views po ng mga vloggers. Lahat
ng trends ng vloggers nung si PRRD, mapapula, mapadilaw, tumaas. Ganyan po kalakas si PRRD. Tingnan mo, magsalita si BBM. Tinatakpan pa nila, hinaharangan nila ang comment section. Walang views. Langaw. Pag nagsalita si PRRD, bisitahin nyo lahat ng vloggers. Nag-i-spike lahat ng views. Lahat. Even yung mga kalaban. Ganyan po gumawa ng balita si PRRD. And remember this, ako naniniwala, on the last stage, on the fourth quarter, dyan babakbak ang totoong veterano. Diyan babakbak ang totoong MVP. Antayin niyo po si PRRD. I'll even go the stretch. Antayin niyo galaw ni PRRD soon. Soon. Maybe this month. I don't know. Pero tingnan nyo na lang. Ako naniniwala. Kaya po ikampanya natin ng mga PDP laban. Huwag po nating titigilan. Kung bayad ang mainstream, hindi nila kayang bayaran ang lahat ng vloggers. Ito nga, sana yung mga ibang vloggers na nandoon sa kampo ni BBM at saka ni Tamba. Pagtapos ng lahat ito, huwag na kayo lilipat dito, ha? Hindi namin kayo kailangan. Ngayon ang gitgitan, eh. Ngayon, ginigipit nyo Duterte. Panindigan nyo yan. Kasi kami maninindigan kami. Matalo man ng Duterte, nasa likod kami ng Duterte. Tandaan mo yan. Sinasabi ko sa inyo yan. Ngayon, yung mga nasa likod ni BBM, manindigan kayo, ha? Huwag kayong sip-sip kay Sara. Kasi marami akong kilala, dating maka-Duterte lumipat dyan dahil sa pakinabang. Tapos, pagbaligtad, lipat na naman kayo. Wala kayong kwentang vloggers, huwag na kayong lumipat dito. Hindi namin kayo kailangan. Kaya natin ipanalo itong mga kababayan ko. Kaya, ilagay nyo dyan lang sa comment section din. Kung kayo ay sang-ayon sa akin, ilagay nyo dyan, I will vote straight PDP. Lagay po natin dyan. Next topic tayo. Ito. Panurin natin. Isa pang budol-budol to si Amy. Papatunayan ko sa inyo, ito'y kasabwat din ng kanyang kapatid. Kung may isang piece of advice ka pong ibibigay sa inyong nakababatang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, ano yon? Manindigan ka sa sarili mo at wag maniwala sa mga nakapaligid dyan. Kasi bata pa ako, sinasabi ko na sa tatay ko, ang Malacanang ay snake pit. Ngayon, taon ng ahas. Dumami sila. Kawawa naman, nakapaligid dyan, nakapulupot sa kapatid ko. Kaya yun lang, manindigan siya, magpakatibay siya sa sarili niya. Alam niya ang dapat gawin. Yan, tingnan mo na, ha? Okay, doon muna tayo. Patunayan ko budol-budol to. Bakit? Anong pinapalabas ni BBM? Na kunwari, hiwalay siya sa kamera, hiwalay siya sa house, ayaw niya ng impeachment, ganyan. Diba? Pero anong sabi? Anong sinabi ni Alvarez? Lahat ng galaw ni Tamba, dyan sa kamera, may basbas ni BBM. So ano ito? Kasabwat ka sa panloloko sa taong bayan na kunwari hiwalay si Tamba at si BBM. Nakasabwat ka na kunwari talaga ayaw ng kapatid mo ng impeachment. I mean, niloloko mo ba kami talaga? Parehas kayong magkapatid na budol-budol? Kaya wala akong tiwala dito. Huwag niyo iboboto to, ha? Pero ako hindi naman namimilit. Kung gusto nyo iboto at magpabudol, di kayo na lang. Sa akin, ayoko to. Binubudol ngayon pa lang, eh. So, ibig mo sabihin, hindi talaga idea ni Marcos yung impeachment? Ayaw niya talaga yon? Don't tell us you believe that lie. Ganun ka ka-stupid.
Ayaw niya ng impeachment, unang pumirma yung anak niya.